Sige po, patuloy natin palakpakan ng Diyos. Pasalamatan natin siya sa pamamagitan ng ating mataas na palakpak at pagsamba sa umagang ito. We give all the glory to you alone, Panginoon. At Lord, salamat! Salamat, Lord, sa mga bagay, O Lord God, na hindi pa namin hinihingi pero nariyan na, Panginoon. Lagi kang nagpo-provide, lagi kang nagbibigay sa amin, O Lord God, ng kapayapaan. Sabi nga po sa Psalm 135, verse 1 and 2, purihin ang Panginoon, purihin ninyo siya, kayo mga lingkod niya, na naglilingkod sa templo ng Panginoon na ating Diyos. Once again, give the best clap for our Lord Jesus Christ. Lahat tayo naglilingkod sa templo ng Panginoon, di ba? No, we love Him. He first loved us. Dahil una niya tayong minahal, kapatid, bago natin siya mahalin. He showed His love. At naalala ko lagi itong pangyayari sa nung ang Panginoon, iniligtas niya ang mga Israelites sa mga Egyptian people. Hindi niya niligtas ang mga Israelites dahil mahal niya tayo. Yes, He created us, He loved us. Pero po, yung pagliligtas niya na yon, nahinati niya yung dagat na pula. Ano po ang ibig sabihin nun? That He is a sovereign God. Walang bagay na hindi niya kayang gawin, kapatid. Na kaya niyang palayain ang bawat isa sa atin. With the works of the enemy na everyday nariyan. Kasi kaya lang tayo hindi nagtatagumpay. Ayaw nating bitawan yung mga bagay na mahalaga sa atin. Na nagpapalayo naman sa atin sa Panginoon. Amen? There are times na mas nagtitiwala tayo sa tao, but we didn't give the full trust to the Lord. Amen? No? Even sa ating mga daily mistakes, yung mga bagay na parang akala natin, kaya natin. Pero mas higit pala nating mapagtatagumpayan. We can have a victorious life with our Lord Jesus Christ. At yan, pinakita niya na kung gaano siya kapangyarihan. Nung hinatin niya ang dagat na pula. Nothing is impossible with the Lord. Palakpakan nga po natin muli yung kabutihan ng Panginoon. Hindi lamang sa Israelita, kasama po tayo doon. Kasama niya tayong minahal, binigyan ng pag-asa, binigyan ng kalayaan, just for the sake of His name. Ang lahat po na yan, sabi nga, His name. Sabi rin sa Acts 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na tiyak na makapagliligtas, kundi sa pangalan lamang na ating Panginoong Jesus. Amen? Amen ba? Hallelujah! Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let's close our eyes. Pasalamatan natin ang Panginoon for His goodness and faithfulness sa mga bagay na hindi natin sukat akalain, pero sa Kanya lahat ng gagaling. He is the source of life. Dakilang Diyos, Ama namin, muli Ama, we give you the highest praise, O Lord, this morning. At sa amin pang buong linggo na to, Panginoon, Ikaw, Lord, ang kasama namin. We glorify you. We give you thanks, O Lord God, dahil itong buong linggo na to, Panginoon. Hallelujah, Lord. Nariyan, Panginoon, na sinamahan mo kami through thick and thin, Panginoon. Hindi lamang, Lord, sa mga blessings na tinanggap namin, kundi, Lord, maging, Lord, sa aming pinakamababa, O Lord God, na emosyon ng aming buhay, ng aming puso, maging masaya o kalungkutan, Panginoon, nariyan ka. Maraming salamat po. Kahit po sa aming mga transgression, Panginoon, yung mga ginagagawa namin, O Diyos, lagi, Lord, pagka meron kaming pagpapakumbaba sa iyo, as we bow down ourselves to you, O Lord God, nararanasan namin, Lord, na nariyan ka sa tabi namin.
Nararanasan namin, Lord, na mahal mo talaga kami. That you will never forsake us, O Lord God. You will never leave us, O Lord. Yan po, Lord, ang lagi namin, Lord, nasa sa isip na hindi mo kami iwan. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Salamat po. At Lord, dinadalangin din namin, Lord, yung mga nangangailangan, Panginoon, nangangailangan ng encouragement, O Lord God, to know you more. Na kahit nasaan kami, Panginoon, we can testify that you are a good God. You created us. You love us, O Lord God. Salamat po sa mga blessings na ito, Panginoon. At doon sa mga tao, Lord, na na-share namin, Panginoon. You really using us, O Lord God, para maitaas, Lord, ang iyong pangalan, Panginoon. There's none like you, O God. Salamat po, Panginoon, at Lord, yung gagamitin mo na tagapaghayag ng iyong salita, Panginoon. Lord, use her mightily, O Lord God. Anoint her lips to glorify you, that we may enjoy this life, O Lord God, with you. Muli, Ama, mapasalamatan ka sa dakila mong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah, Jesus. Check mamaya pagka sa administration yung itong kanta na to. Been so good. Ano mamaya pala after the service, meeting tao dito po. Ako si kasi pa kausapan si Very after. Kasi nakabasa ko doon sa ano sa Leviticus wala redeem yung sine kasi kahit sabihin pa tumigil yung spirit na nasa kanya. Yung po yung pinapansin ko sa inyo na lumilipat na kailangan po matisip. Pag di po na ulit lang Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sino po excited ngayong umaga? Sino po masaya ngayong umaga? Sabihin mo sa katabi mo, ang saya-saya ko. Tingnan nyo nga yung mukha mong masaya. Okay, kailangan lagi tayong masaya. Amen. Bakit po? Dahil pinagpala ka na ng Diyos. Amen. Niligtas ka ni Lord Jesus. Ikaw ang pinakamasaya dapat sa lahat ng tao sa buong mundo. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung may pinagdadaanan ka, bilis-bilisan mo lang dumaan. Amen. Huwag tayo doon manatili sa mga pinagdadaanan natin. So repeat after me. Sabihin nyo nga, because of Jesus, I am completely forgiven. Because of Jesus, I am rich. Because of Jesus, I am healthy. Because of Jesus, I can do everything. Something good is going to happen to me today. In Jesus' name. Amen. 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 Palakpakan natin si Lord. Amen. Di pa tayo tapos, ha? Sabihin nyo, nag-declaration. Okay, so i-declare natin every day. Sino dito nagdideklara araw-araw? Araw-araw. Parang, pagkain. Di pwedeng di ka kakain araw-araw. Amen? If you want this year, 2026, to be changed, to be full of blessing, punong-puno namang himala ng Panginoon, ideklara mo ang kalooban ng Panginoon. Amen? Yung healing, ideklara mo. Ang prosperity, ideklara mo. Ano pa yon? Ang mga anak mo, ideklara mo ang kanilang kaligtasan. Amen? Ideklara mo ang gusto mo mangyari. You are the greatest prophet of your life. Amen?
Kung propeta ka ng buhay mo, ano ipaprophesy mo? So, yung mga salita ng Diyos. Amen po ba? Huwag mo sabihin, mahina ang kita, malulugi yata ako, magkakasakit yata ako, naku, lalagnatin yata ako. Puro gano'n na lang ang sinasabi, negative. Yun nga yung mangyayari sa'yo. Di ba? Sabi doon sa Numbers, kung ano yung narinig ko na sinabi nila, gagawin ko yon sa kanila. Amen. Kaya kung ano po ang gusto nyong mangyari sa inyo, gagawin ng Panginoon, ideklara mo. Amen po ba? Sabi sa Proverb 18:21, death and life is in the power of the tongue. Now, death and life, ang buhay at kamatayan nasa kapangyarihan ng dila. At kakainin niya ang bunga nung dito ay nagmamahal. Ano yun? Kung gusto mo yung mga sinasabi mo ay mangyari sa'yo, yun kakainin mong bunga. Yun ang bunga sa buhay mo. Amen po ba? So today, we are going to discuss about generosity. Sabihin mo nga, generosity. Sabihin mo nga, I am generous. Amen. So, ang topic natin kasi beyond tithes, if we want to be blessed, sa financial, ito po yung way. Sino dito gusto pong mabless sa financial ngayong taon na to, 2026? Taas nga po kamay. Amen. Gusto natin yun. Amen po ba? Pero mayroong pamamaraan ng Diyos. Hindi tayo pwedeng gumawa lang ng sarili natin. We will not imitate the ways of the world. Ang mundo ay iba ang pamamaraan. Pero ang mga Kristiyano, iba rin ang pamamaraan dahil may ibang pamamaraan ng Diyos. At ang pera ng mga Kristiyano, iba ang layunin. Amen po ba? Ang pera ng mundo, ewan ko kung may layunin sila doon, di ba? Ang gusto lang nila, dumami yung pera para sa kanilang sariling kapakinabangan. Kaya po, napapahamak. Di ba? Mga corruption, marami pong mga nangyayari po na yung mayaman, nahuhulog sa mga temptation, nasisira ang pamilya. At kung ano-ano pa po, dahil hindi galing kay Lord. Amen, yung ganong klase ng yaman. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa tabi mo, huwag kang mainggit sa isang unbeliever na yumayaman. Diba? Sana, mayaman na nga, believer pa. At yun ang gagawin ng Panginoon sa'yo. Amen po ba? Sabihin mo sa tabi mo, yayaman ka. Kasi yun ang gusto ni Lord eh. Amen po ba? So beyond tithes, bakit po? Honoring a generous God. Alam niyo naman si Lord, pagka po siya po ina-honor, hari kasi siya eh. Pagka po yung hari natuwa, naalala niyo ba yung sinabi ni King Artaxerxes kay Esther? Nung natuwa siya, sabi, mahal na Reyna, dahil tontuwa siya eh. Kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa'yo. Dahil nalugod ang hari. So when we honor a generous God, hindi natin alam kung anong pwede niyang gawin sa atin, di ba? Kung gaano kaya niyang ibigay sa'yo. Amen. But in our hearts, ang problema, itong puso, paano ba natin i-honor si God? Amen. Kasi ito pong pagbibigay na to, itong pinakamahirap i-preach sa church. Kasi dito po, maraming mga pastor, takot sila mag-share tungkol sa giving. Bakit? Kasi maraming mga Christian or nakakapakinig na iba-iba yung kanilang interpretasyon, di ba? Pagka po ito po sinasabi sa church, sasabihin ng iba, doon sa mga close ang kanilang mga kaisipan, paano ka magbibigay? Kulang na kulang na nga kami. Di ba? Yung mga ganun, Kasi hindi yun ang pamamaraan kasi ng Diyos eh. Sa Panginoon, pagka ikaw ay nagkukulang, lalo kang magbigay. Kasi ang giving is a way para po i-bless ka ng Panginoon. Amen? Sa lahat ng mga bagay na ibinibigay mo. Minumultiply po ng Diyos yun. Amen? Kaya ngayon, sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba makinig? Amen? Just open your mind. Sabihin nga natin, ganunin natin yung isipan natin. Nakasusi ba yan? Pihitin mo yung susi. At buksan mo.
buksan, di ba? Para bukas ang kaisipan natin dito. Ayaw ni Satan na ikaw ay yumaman. Ayaw ni Satan na ikaw mananagana. Di ba? Siyang kalaban natin. The enemy came to kill, to steal, and to destroy. But I have come, sabi ni Jesus, so that they will have life, abundant life. Yun ang gusto ni Lord, nananaganang buhay. Amen. Kaya po, titingnan natin ang pamamaraan ng Panginoon ngayon. Okay po? So dito sa Biblia, meron 3 types of giving. Ano po? 3 types. Po, unang-una, yung tithe. Sabihin nyo nga po, tithe. Doon sa Malakay 3:10, meron ba diyang inilagay? Wala. Pakilagay na lang dyan, Kat. Malakay 3:10, di ba alam natin yan? Dalhin nyo sa templo ang ikasampung bahagi ng lahat ng inyong blessing, di ba? Lahat. At sabing gano'n ni Lord, para may pagkain sa kanyang templo, at gawin nyo to, subukan nyo to gawin, sabing gano'n, subukan nyo tong gawin, kundi bubuksan ko sa inyo ang durangawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid kalalagyan. Tight po yun. Ano po, yun ang pinaka-base. Ano po, ng ating pong gagawin na pagbibigay. Amen. Sa Israel, ang tithing po ay hindi po 10%. Sa kanila, 23.3%. May point pa. 23. Kasi may iba-iba yung mga offering po nila. Napakadami. So, hindi lang 10% sa kanila yung tithe. Ano po? Sa atin po, pinaka-baseline lang po yun. Inutos ba yun ni Jesus? Sabi nyo, wala na sa Old Testament. Ay, sa New Testament yun, meron doon. Sabi ni Lord, sa pangangaral niya, diba? Kasi yung mga Pariseo, nagtatite, diba? Sabi ni Lord, nagtatite kayo, pero nakakalimutan nyo ang mga mahalagang bagay. Justice, mercy, and love. Sabing ganon. Maganda ang ginawa nyo nung una. Yung una, yung pagtatite. Pero wag nyong kakalimutan yung mga bagay na mas mahalaga. So, hindi niya yung sinabi na, wag na kayong mag-tites. Hindi niya sinabi yun. Sabi niya, maganda yung pagtatites, pero wag nyong kakalimutan ng justice, mercy, and love. Amen. So, yun po yung unang tithe. Ano po? So, sa tayo po, pagka tayo kumita ng 10,000, magkano ang tithe natin? 1,000, di ba? Ako po noong dalaga po ako, kahit naman hanggang ngayon, gusto ko mas malaking tithe. Sabi ko, Lord, i-bless mo ko kasi gusto ko malaki bibigay ko sa church. Yung unang sweldo po noong dalaga ako, nagtrabaho ako as medtech, ibinigay ko po lahat yun sa church. No, yung unang sweldo. Magkano lang sweldo namin noon? Medtech, 4,000. Napakalit ang sweldo namin, sabi ng tatay ko. Alit naman ang sweldo nyo. Sabi niya, bumili ka na ng kotse. Sabi ko, 4,000 lang, bibili akong kotse. Hulug-hulugan mo, sabi nga. Hulug-hulugan ko daw. Siguro para sa kanya, bumili kang kotse para meron kang drive. Di ba meron kang pinaglalaanan, kaya ka magsisikap magtrabaho kasi meron kang hinuhulugan. Ano? So yung unang sweldo ko, binigay ko yung sa church kasi walang upuan sa church namin noon. Bumili ko noon yung mga ratan pa yun eh. Tapos merong yung parang sala-sala na gano'n. Yun ang bili ko. Kasi wala po kami upuan. Ang upuan namin doon, mga bench lang na ginawa po nila. Okay, pero alam nyo, yung pagtatide ko po na yun, hindi ako nawawala ng pera. Kahit talaga pa po ako, nagninegosyo ako eh. Bumibili ko sa Divisoria ng mga alahas, bumibili ko ng mga damit, mga overrun. Uso na nun yung ukay. Kaya lang overrun tawag. Yung mga factory inventory sale. Ganyan. Bibili po ako mga branded. Benetton, Esprit, mga ganyan. Giordano, mga ganyan. Pinapahulugan ko yun sa mga mananahi po namin. So yung pong bulsa ko, wallet ko, hindi yan nawawalan ng pera. Nagpapautang ako sa mga magsasaka namin na member para sa pambili nilang ng mga abono. No? Tapos babayad nila sa akin yung pera plus 3 kaban na bigas. Ganon. Kumikita po ako noon. No?
Kasi ang gusto ko nga, makapagbigay ako sa Lord. Bibili ko mga pabango, bibenta ko doon sa mga mananahi ng lola ko, tsaka mananahi ng nanay ko, marami silang mananahi. Ayun. So, God really prosper me. Amen. At ang problema, hindi ko although nagkakaproblema sa pera, pero ang provide ng Panginoon. Amen po ba? Kasi natutunan mo na yung paano yung unang step na ikaw pagpapalain ng Lord sa financial. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, una ba si Lord sa financial mo? Kasi tithe means the first, yung first part ng the best para sa Panginoon. Amen. Pangalawa, sowing and reaping. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9:6, pakilagay nga po. Datapot sinabi ko, ang maghahasik ng bahagya ay mag-aani lang ng bahagya. At ang paghahasik ng sagana ay nag-aani naman ng sagana. No, those who sow sparingly shall reap sparingly. Those who sow abundantly or richly will reap. Abundantly. So ito po yung law ng pagsusow. Yung parang magsasaka, nagtatanim. So yung pagtatanim, sinabi ni Lord dyan, may pagtatanim. At hindi po iyon nababago. Sabi sa Genesis, hanggat umiikot ang mundo, lumulubog ang araw sa silangan, tumataas ang araw sa silangan, lumulubog sa kanluran, ang season ng pag-harvest at pagtatanim ay hindi matatapos. Di ba? Sinabi ni Lord yun. So there is a law. Sa Genesis po yun. Kaya po, at ang law pa dyan, kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. Yun ang mga law. Sa sowing and reaping. Siyempre, kung pera tinatanim mo, pera, babalik. Kung kagandahang loob, babalik. Pagka po, mga bagay, binibigay mo, bigay ka ng relo, babalik sa'yo, mga relo. Sino dito, walang relo? Magbibigay na ako mamaya. Naku, yung maganda pa naman ang nasuot ko. Pero alam nyo, bibigay ni Lord. Naalala ko yung anak ko si Charis noon eh. Maliit pa siya eh, parang mga 3 years old. Eh ganun nga, nag-exhort ko, anong binigay mo? Bapalitan ni Lord John. Sabi nga, Mami, yung mga panty mo doon, bigay mo na. Kasi luma na. Bigay mo na daw. So kung gusto mo mapalitan, kasi minsan meron tayong mga kinikip, di ba? Lalo na yung paborito mo, ayaw mong bigay. Sabi ng pastora namin noon si Pastora Guada, binigyan niya ako ng ternong damit, maganda. Favorite ko yan eh, kaya binigay ko yan sa'yo. Diba? Minsan kasi pag nagbibigay tayo, kung ano lang yung di natin gusto, tama? Kasi pagka po binibigay natin, the best din, babalik sa'yo. Amen po ba? Naalala ko yung patotoo ng pastor, sabi, lahat lang ng pinaglumaan ng mga membro, nasa kanila. Lumang refrigerator, lumang kama. Pastor, kailangan mo ba ng kama? Yung pinagpalitan namin, kunin mo na. Hindi pa ihatid sa bahay, kukunin mo pa doon. So, ano lang babalik sa kanila? Diba, hindi the best. Kaya maraming mga Christian hindi nakakaranas ng matinding pagpapala. Amen. Kung ano lang yung mapapanis na sa rep, bigay mo na yan doon kay sister. Kasi mapapanis na. Pag magbibigay kayo ng ulam, yung unang bagong luto, amen po ba? Sandukin mo doon sa mainit-init na kumukulo pa. At yun ang bamigay mo. Amen po ba? Kasi binibigay mo kanino yon? Kay Lord. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Tapos minsan sa mga eskaparate nyo, sino dito, mga eskaparate nyo, punong-puno ng mga dilata. Ganun ang mga Pinoy, no? Parang may grocery sa loob ng bahay. Yung mga cabinet. Tapos titingnan, ako may expire na to, pamigay na natin. Oy, expire na. Yun ang pinamimigay. Amen ba? So wag ganon. Sabihin mo sa katabi, wag ganon. Kasi kung ano daw yung hinahasik mo, babalik din sa'yo yon. Amen po ba? Naalala ko nung mga nakaraang taon, bigay ako ng bigay ng mga scarf. Balik ng balik sa akin ng scarf eh. Ang daming mabibigay sa akin scarf. Ayun, ano po? Mga pabango. Balik din ng balik yung mga pabango. Ano po? Kaya yun ang law.
Amen po ba? Ayan, sa loob ng paghahasik, pag tumigil kang maghasik, titigil din ang pag-aani. Amen ba? Kaya ito, lifestyle. Amen. Kung gusto mo, lagi kang umaani, katulad daw ng magsasaka, lifestyle na yun. Yung isang magsasaka, pag hindi na siya nagtatanim, bankrupt na siya. Amen ba? At saka sa law ng sowing and reaping, yung pantanim, hindi kinakain. Nakatabi. Tama? Nagtatabi ka talaga ng pantanim. Amen po ba? Itong mga kabataan to, anong kailangan mong taniman? Magandang kinabukasan. Di ba yung mga nanay dyan, walang pang-aral, wala na kaming pero taniman mo. Naalala ko yung, yung anak ni, yung yung may-ari ng generic pharmacy. Alam niyo po yung nanay niya, mahirap lang sila kasi naging balo. Tinutulungan lang ng mga kamag-anak, 2,500 per month. Mga in Chinese sila eh. Pero alam niyo yung nanay na yun, naging Christian. At siya, yung, magkano tithes po ng 2,500, 250. Tapos lagi niya yung binibigay. Sabi ng mga anak, nanay, wala na nga tayong pera, kulang na nga yan, binibigay ba yung 250? Nung mga panahon na yun, mahalaga yung 250. Yung 2,500, parang nasa 25,000 na yun. Diba? Pagka nag-grocery ka nun, 200 pesos, 2 bag na yun. Ng mga pinamili mo. Ganun po ako, pag namimili ko sa Baguio nung nag-aaral ako. Pero ngayon, 200 mo, wala na pong mabibili yun. Amen ba? Wala na mabibili yun. Ano na mabibili yun? Mantika na lang. Mantika at saka isang 6 na pirasong itlog, di ba? Pero dati, gano'n ang halaga nun. Pero binibigay faithfully, binibigay niya sa Panginoon. Alam niyo po yung anak niya na yun, hindi makapag-aral, tapos tinulungan ng mga kamag-anak, makapag-aral sa China. Nung nasa China siya, wala siyang baon. Siyempre, tipid na tipid. Meron siya nakikita lagi na parang siopaw ba yun? Parang ganun. Or burger, ganyan sa tindahan. Tinitingnan lang niya. At hindi siya makabili kasi tinitipid niya yung baon niya. Tapos alam niyo, noong nakagraduate na po yun, umuwi na siya dito sa Pilipinas. Nagsimula siya ng mga negosyo. Ng negosyo, nangihiram sila ng pera sa kanilang mga kamag-anak. At nagtayo po siya ng The Generic Pharmacy. The Generic Pharmacy ay pinsan ni Andrew Luzon na may-ari naman ng, nila? Yun. Ano po? Opo, yun. Yung nagpapagawa ng mga building. Siya yung gumagawa ng mga pinamimigay nating gift of God. Pinsan niya yun. At alam niyo po, yumaman po siya. Dumami The Generic Pharmacy, nakakilala sa Panginoon. At alam niyo, every service na ina-attenan niya, first service, na-attenan niya, papakainin niya lahat ng siopaw or ng burger bun na yun na hindi niya nakain noon. Yung lahat ng member ng church. Amen. At lalo silang pinagpala ni Lord. Di ba meron silang Bible na pinamimigay, the generic Bible, sa kanilang mga branches ng mga pharmacy po nila. Amen. So, ito pong mga magulang, na pagbibigay kayo, nagbibigay kayo para sa kinabukasan ng mga anak nyo, tinataniman nyo na. Amen ba? Amen po ba? Ako po noon, hanggang ngayon naman, kasi nangako ko sa Lord na every week, 1,000 bibigay ko. Kano lang ba yung tinatanggap ko dito sa church? Beyond tithes yun. Kasi po, kano lang? Parang doble, di ba? 1,000 po binibigay ko. Kumikita ba ako ng 10,000 isang linggo? Hindi naman ako kumikita ng 10,000 isang linggo. Pero hanggang ngayon, ginagawa ko po yun. Kaya hindi po pwedeng matuyuan ang iyong oil, di ba? At minsan, pagka kinukumbia ko nila, bibigay ko lahat yung buong ko na yun, ng week na yun. God is so generous. You cannot outgive God. Amen po ba? Naranasan ko rin, ito yung pangatlo, the first fruit. Yung first fruit po, Proverbs chapter 3, 9 to 10, sabi dito.
Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, ang unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayon, mapupuno ang iyong kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan. Ano ba yun? Sabi dun sa English, wineskin. Ano po? They will fill with plenty and your vats, yung wineskin, will be bursting with wine. So ito po yung sowing and reaping, ito po yung, reaping, first fruit, ito po yung ating pong pag-uusapan ngayon. Sa Bible, ang sinasabing first fruit doon sa pag-aalay ng mga Israelita, ito po, tinupad po ito ni Jesus Christ. He is the first fruit. Bakit po yung unang ani ng kanilang mga barley? Barley po yun, hindi yun yung trigo. Dalawa kasi yung mga tinatanim nila noon. Yung barley, nauunang magbunga yon at mahinog. So, kukunin po nila yon, iwinawagayway po nila yon, the first fruit. Sino po ang tumapad noon? Si Jesus Christ. Ang barley ay naiimbak nila dahil ito po matagal mabulok. Ano po, ang barley. Pero una po siyang nahihinog. So, tinupad po yun ni Jesus Christ. So, sa atin ngayon, hindi ito yung sinasabi na ginagamit kasi itong first fruit ng iba na iyon ang kapakahulugan. Hindi po ito yon. Itong first fruit natin, ito po ang nagre-represent ng unang, yung the best part ng iyong tinangkilik. Yung kinita, dahil hindi naman tayo nagtatanim ngayon, di ba? Pwede rin po, kung meron dito nagtatanim, yun yung first fruit mo, dalhin mo sa Panginoon mga gulay, di ba? Pero dahil hindi na naman tayo nagtatanim, so ano po yung representation nun? Yung ating finances, yung pera natin, dinadala natin, the best part. Hindi ito yung buong, pwede rin kung gusto mo. Pwede rin kung gusto mo, buong buo. Kung ganun kataas ang faith mo, di ba, na kahit na wala ka nang natira sa'yo, ni walang pamasahe, ibibigay mo talaga at alam mo, magpo-provide ang Panginoon kasi may mga gumawa ng ganun. At talaga namang ang Diyos nagkaloob, ng kanilang mga pangangailangan at higit pa. So dito po, pag-uusapan natin. Ngayon, sabihin mo nga sa katabi mo, handa ka na ba dito? Amen. Gusto mo na ba? No, exciting nga po ako. Bakit? Ito po ang pamaraan para tayo ay lalong managana. Amen po ba? Na walang maghihirap dito po sa Acts Church. Amen. So, ang mga attitude, na dapat nating, una-una, ito muna ang dapat nating isip, paano tayo magbibigay? Tayo nagbibigay with the attitude of gratitude. Merong pasasalamat. We give. Dahil po, alam natin na binless ka ni Lord. Sino dito binless ng Panginoon? Taas kamay. Yeah. Lahat dito, yung mga damit natin sinusuot, blessing ni Lord yan. Amen po ba? Yung pagpapariband mo, binigay ni Lord yan. Amen ba? Hindi, binigay po ito ng anak ko eh. Binigay ni Lord yun. Kaya pinagpala ang anak mo eh, di ba? Praise God. Kaya meron kang pasasalamat ka nagbibigay. Meron ka pang hininga, di ba? We give with the attitude of appreciation. Dahil na-appreciate natin ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. We give sacrificially beyond our capacity, which is grace-giving. Amen? Grace-giving. Ano ba yung grace-giving? Binigyan ka ni Lord ng lahat-lahat. Biyaya. Pinagpala ka, pinatawad ka sa lahat ng mga kasalanan mo, pinagaling ka. So, yung grace na yun, ay nag-uudyok sa'yo na magbigay sa Panginoon. Which is mas mataas kesa sa tithes. Kasi sa Old Testament, by the law, walang grace, di ba? Law. Ano binibigay sa law? 10%, di ba? Kanila nga, 23%. Pero sa New Testament, we give by grace, which means above and beyond tithes. Above and beyond tithes. Ito po yung pagbibigay sa biyaya ng Diyos. Dito po merong mga kapatiran natin noong unang panahon. No? Kapatid natin sila dito sa Macedonia. Sabi dito, basahin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila.
Kahit na dumadanas sila ng maraming pagsubok, masayang masaya pa rin sila. Kaya nga, naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. So ito yun daw dito, sinasabi to ni Paul sa mga taga-Korinto. Ginagawa niyang modelo yung mga taga-Macedonia. Naghihirap daw po sila. Sino dito naghihirap? Ay walang mahirap dito. Amen. Tapos dito po, ang mga taga-Macedonia dumadanas ng maraming pagsubok. Baka meron dyan, may baon sa utang. Yung iba, mahirap lang ang buhay. Pero ang sabi dito, masayang masaya. Sabihin nyo nga, masayang masaya. Kahit na may pagsubok, masayang masaya pa rin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may pagsubok ako, pero masayang masaya ako. Amen? Kasi pag may pagsubok na, ang natural ng tao, malulungkot ka na, aburido ka, galit ka sa asawa mo, galit ka sa mga anak mo, galit ka sa kapitbahay mo. Kaya tuloy, sabihin niya na naman, nagbubunga nga na naman, di ba? Pero dito, ang mga taga-Macedonia, masayang masaya. Hindi pwede mag-operate si Lord pagkagalit ka. Hindi pwede mag-operate ang Panginoon pag lungkot na lungkot ka. Ayaw ni Lord yung mga yan. Bunga ba ng Espiritu yon? Hindi. Pag takot na takot ka, hindi rin mag-ooperate ang Panginoon doon. So sila dito, masayang masaya. At sabi dito, kaya naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Kasi masaya sila, kaya bukas din yung palad nila. Gumanong ka nga. Ano nararamdaman mo? Pressure, di ba? Pressure. Kasi ganun eh. Gumanong ka nga. Ano nararamdaman mo? Maluwag. Pagka ganun, masakit. Sabi dito, masakit daw eh. Tumutusok yung Pero pagka binawalan mo, binukas mo, kaya ganun sila eh. Masaya kasi sila, kaya bukas din yung palad nila. At ganit pa, sobra po yung ano dito na kamangha sila. Sabi, pagka nagpapatotoo ako sa inyo, na kusang loob silang nagbibigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. So ito yung grace giving, dahil daw sa biyaya ng Diyos sa kanila. Kusang loob. Ito po yung isa pa, hindi ka pinipilit na magbigay. At sabi, higit pa raw sa kanilang capacity. Sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakikiusap sa amin. Nabigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. So itong mga ito, hindi ito yung mga Macedonian church, hindi yung pagka merong special offering, lalabas na. Sila hindi. Pagka may special offering, yes, sabi ko na, meron naman kami pagkakataon na magbigay. Ito po yung kanilang mentality, ito po yung kanilang nararamdaman. At sabi, paulit-ulit daw na nakikiusap. Sige na, sabi na, hayaan nyo na kaming magbigay. Meron ba dito ganon? Sige na, magbibigay ako. Di ba? Tanggapin mo na to. Sabi siguro ni Paul, hindi, mahirap lang kayo tama na, wag na kayo magbigay. Hindi, kailangan namin magbigay. Ito yung mga addict sa pagbibigay. Amen? Sino dito addict sa pagbibigay? Wala pa. Kailangan maging addict tayo. Sabihin natin, magiging addict ako sa pagbibigay. Amen? Kailangan ma-break yung stinginess. Amen? A generous person, ay lifestyle niya yun, na nambibigay po siya. So sila po dito, nagkikiusap pa. At higit pa nga ang aming inaasahan sa kanilang ginawa. Dahil una sa lahat, inalay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon. So ito pala yun dahilan. Kasi pag hindi mo inalay yung buhay mo kay Lord, pati bulsa mo hindi kaya. Pero sila, inalay kasi nila lahat, kasama pati bulsa nila. Amen? Yung pala ang sikreto. Amen? Sino po dito, nag-alay na ng kanyang buhay sa Panginoon? Amen? Ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makakayanan ninyo. Hindi niya kayo pinabibigay ng hindi nyo kaya. Hindi ko sinasabi na magbigay kayo para guminhawa ang iba at kayo naman ang maghirap, kundi para magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa ating kalagayan. Amen? Sa kanila kasi,
kailangan, ano po, yung mga mahihirap, binibigyan. Kasi para mararamdaman nila, pare-pareho lang kami, pareho lang. Minsan, isang tao nananagana, siya ang nagbibigay. May panahon naman na siya naman ang mga ngailangan at yung mga iba naman mananagana at sila naman ang magkakaloob. Amen? Para daw pantay-pantay. Sa gayon, may masasagana kayo, kaya nararapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangailangan sa panahon na kayo naman ang nangailangan. At sila ang mananagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa ganon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ng bawat isa. Amen. So dito po sa first fruit, sabi dito, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya. Ang mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong bodega at aapaw ng inumin sa iyong mga sisidlan. Ito po yung Tagalog. Ano po? Sino dito yung gusto nito? Meron ba kayong bodega sa bahay? Sino meron? O kaya yung mga estante. Meron ka bang tag doon, yung kahadiyero? O mga lalagyan ng mga alahas mo? Maganon. Kasi sabi dito ni Solomon, parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng paghahandog sa Kanya. Ano sa English po? Honor the Lord with your wealth. Ano po ng iyong kayamanan na inihahandog sa Panginoon. Alam nyo ba na ang paghahandog, ano po, it gives honor to God. Ito po yung una, na when we give, we honor God. Yung mga magulang mo, paano mo ba pinaparangalan? Magulang. Di ba dinadalaw mo? Pag dinalaw mo, may regalo kang prutas, mga ganon. Tapos pag aalis ka na, inaabutan mo pa. Tama ba? Sino ba dito yung mga anak na gumagawa nun? Taas nga kamay. Ay, isa lang. Ay, dalawa. Ayun. Di ba ako po noon, yung mga buhay pa yung mga magulang ko, ganon. Pag pumunta kami sa kanila, ang tatay ko, bibilihan ko ng vitamin yun, Parmaton. Natrabaho lang ako sa ano noon, sa Padilla. Magkano lang ba sinusweldo ko noon? Bibilihan ko siya. Linggo-linggo yun. Tapos, pag aalis ka na, bibigyan mo pa. Kahit 500, di pa mga ganun lang. Kasi ino-honor mo sila. Dahil yun ang sabi ni Lord, pag ino-honor mo ang iyong mga magulang, ahaba buhay mo. Di ba nagbibigay ka? No, bakit po? Kasi ina-acknowledge mo na utang mo sa kanila yung buhay mo. Tama po? At kaya ka nakaka-graduate, kaya ka nagtatrabaho, dahil sa kanilang pagsisikap. Tama po ba? Amen. So pagka ino-honor mo sila sa pagbibigay, i-bless ka lalo ng Panginoon. So dito po, si Lord naman ang ino-honor natin. Ang mga magulang, ala nang kakayanan niyan, di ba? Lalo na kung tumanda na. Kayo naman ang kumikita, mga bata. Kayo naman talaga magbibigay. Tama po ba? Ayaw nang umimin. Bakit ko bibigay sa kanila yun? Ako naman naghirap nun. Alalahanin mo, kaya ka naging ganyan dahil nandyan yung mga magulang mo. Amen ba? Ginamit sila ng Panginoon. Pero ngayon, tayo, ino-honor natin sino? Si God sa pagbibigay. Ano po, itong ginagawa natin ngayon once a year lang ito, beyond tithes. Ano po. Honor means to pay tribute. Kailan mo ba pararangalan yung mga magulang mo? Pagpatay na? Di ba, buhay pa lang, pinaparangalan natin. Si Lord, pinaparangalan natin. We pay tribute to God when we give. Ano po? To show high respect, value, and esteem. Di ba? Nire-respeto mo, mataas ang pangrespeto. Pinapahalagaan mo sila. At binibigyan mo sila ng tama, ano po, na pagtatrato sa kanila. We honor God through worship, obedience, and giving. Amen? Ino-honor natin si Lord pag sumasamba tayo. Pag inuuna natin siya, di ba? Pag araw ng linggo, nandito tayo, we honor God. We obey God. Ano po, at kung tayo po yung nagbibigay, God owns everything. Di ba si Lord ang may-ari ng lahat? All that we are and all that we have belongs to Him. That's why He deserves honor. Amen. Sabi dun sa Psalms 24 verse 1 and 2, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Ang buong mundo, ang lahat ng ito ay may-ari ang Panginoon. Itinayo niya ang pundasyon ng mundo sa
kailaliman ng dagat. So, lahat ba nandito sa Panginoon? Pati daw nandoon sa mundo? Sino yon? Tayo. No? Kaya kung tayo nagbibigay sa Lord, nagbibigay ba tayo? Hindi. Kanya kasi. Diba? So, binabalik lang natin yon sa Panginoon. Amen. Matthew 6:33, "Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo." Amen. So ano daw uunahin? Si Lord. Unahin natin. Pag sumuweldo tayo, magbibigay tayo sa Kanya, sa Kanyang kaharian. Ano po yun? Dito yun sa church. Bakit po dito tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos? Dito tayo lumalago spiritually, napapaalalahanan. Ano po dito sa church, marami po tayong gagamitan ng pera po na yan para makatulong. Di ba? Pag may nagkakasakit, binibigyan po natin. May mga namamatayan, may pumunta po tayo, may mga mission po tayo, kailangan ng gasolina. Yun po yung ginagamit natin. Amen? Sa lahat po ng yan. At yun po ay, pag binigay natin yun sa Panginoon, pinagtitiwala natin yun sa Kanya. Amen? Amen po ba? So pangalawa, ang promise ng prosperity. Ang Panginoon, pagka po siya ay nangako, tutuparin niya. Amen po ba? Sabi dito, sa pangalawang verse, sa verse 10, "Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ng inumin ng iyong mga sisidlan." Ano po ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, complete abundance. It means you give the best part of the first part of your harvest or the income. Hindi yung mga tira-tira, leftovers. We show that God is the first in our lives. Ano po, pagka binibigay mo yung unang ani, first fruit. Ano po, yun ang ibig sabihin po nito. What does this mean? God's promise to be claimed without doubt. Ano po ibig sabihin nung pagka ikaw sabi ni Lord, paparamihin niya, pasasaganahin niya. Ibig sabihin, yung pangako ng Lord, pag ginawa mo yung pagbibigay, kayang-kaya mong i-claim. Kasi, ginawa mo eh. Pero pagka ikaw ay nagki-claim ng promise ni Lord, para bang nag-aalilangan ka, hindi naman ako nagbigay ng first fruit eh. In-honor ko ba si Lord? So pagka po yun ay ginagawa natin, kayang-kaya mong i-claim ng walang pag-aalinlangan ang pangako ng Panginoon. Pangalawa, the promise of abundance, meaning complete security and blessing in any economic situation. Kahit na po naghihirap ang mundo, mapapanaligan mo na mayroong mananagana ka. Sabi po ni God kay Isaiah, sa Genesis chapter, kay Isaac pala, Genesis chapter 26 verse 12, pakilagay nga dyan. Ito, Genesis chapter 26 verse 12. Si Isaac po kasi dumaan po ng famine sa lugar nila. Pero ang sabi ni Lord sa kanya, huwag kang umalis dyan sa Canaan land. Nabasa niyo po ba yon sa Genesis 26? At si Isaac ay naghasik sa lupaing yon at umani siya ng taong yaon ng tig-100 at pinagpala siya ng Panginoon. Sa English po, si Isaac daw po ay nagtanim doon at siya ay umani ng 100-fold. Ano po, 100-fold. Hindi po ito tig-100. Po, times 10 ang kanyang inani. Pero ano po sabi ni Lord sa kanya, huwag kang umalis dito. Kasi si Abraham umalis doon eh. Nagkaroon din ng famine. Pumunta sa Egypt. Ano po yung Egypt? Yun ang mundo. Ito po yung ways of the world. Ano po, si Abraham pumunta sa Egypt, pero sabi ni Lord kay Isaac, huwag ka nang umalis dyan. At siya ay nagtanim. Sa panahon po yun ng crisis, taggutom doon, tagtuyot, pero dahil nag-obey siya sa Panginoon, nagtanim siya, pinagpala siya. The man became rich and gained more and more until he became very wealthy. Hindi lang siya milyonaryo, baka bilyonaryo po siya. Dahil pag nagbibigay ka sa Panginoon, nagtatanim ka, ang ekonomiya mo, hindi ang ekonomiya ng mundong ito. Ang ekonomiya mo, ekonomiya ng langit. Amen po ba? Palakpakan niya po natin si Lord. Hallelujah.
Generous giving that honors God result to God's generous overflowing provision. Ano pagka po tayo generous na nagbibigay kay Lord? Ako nga kagabi, Lord, magkano ba bibigay ko? Sabi ng Panginoon sa akin, kung gusto mo na mas maraming ani, lakihan mo. Di ba? Sabi ng Panginoon eh. Pero kung gusto mo, tipirin mo. Sino ba tinitipid mo pagka makonti binibigay mo? Sarili mo. Kasi yun ang basehan ni Lord sa pagbe-bless sa'yo. Amen. The generous giving na ino-honor mo si Lord. Alam niyo, si Solomon hari din yan eh. Pero ang mga taong pumupunta sa kanila, naghahandog. Dami. Kung basahin mo yun. Ang Queen of Sheba, napakadaming dala-dala. Mga ginto, spices, silver, mga peacock, di ba? Lahat ng mga the best sa kanyang lupain, dinadala niya yun. Ipinaparada yun habang dumadating siya. At pag nalugod yung hari, ipapakita niya lahat ng kingdom. At yun din, susuklian ng hari ang lahat ng in-offer niya. No, kasi ini-imagine ko yun eh. Ano kaya yung mga dala-dala ni Queen Sheba? Di ba, pumaparada siguro si Solomon, namamangha. Si God, ganun po, pagka ino-honor natin siya through our generous giving, namamangha ang Panginoon. Bakit? Kasi nakikita niya, ang tao kasi, by nature, selfish. Pero pagka nakita niya na generous tayo, natutuwa ang Panginoon. And He is ready. Ready si Lord para tapatan niya at higit pa yung mga binigay mo sa Kanya. Amen ba? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Amen. So are you ready for God's abundant blessing? Are you ready? Talagang handang-handa na po ba kayo? So i-prepare natin. Di ba sinabi ko to sa inyo? Habang gagawin natin ito taon-taon. Ano po? So ito yung first natin. Siguro hindi pa tayo sanay. Pero sa isang taon, gagawin natin na ito. Ngayon pa lang, sabihin mo, Lord, konti lang nabigay ko ngayon eh. Pero alam ko, i-honor pa rin ng Panginoon. I-honor ni Lord yan kasi ginawa mo lang in response to His Word. Bawat pagsunod sa Panginoon, mayroong blessing. Amen? Kaya ngayon po, i-ready na po natin. Ang gagawin natin ngayon po, magkakatabi ba yung mga pamilya? Pamilya, lalapit po dito sa harapan. Pakilagay nga natin yung offering. Ito na po yung offering natin, ha? Offering and tithes. Ano po? Okay, mag-ready. Music team. Saka si Tito Boy nandito. Sige, meron ba tayo? Sige, pabigay na po natin yung mga envelope. Ano po. So habang piniprepare nyo, manalangin kayo sa Lord. Panginoon, magkano ba yun ng bibigay ko? Kasi hindi lang tayo basta-basta naglalagay. Tanong mo sa Panginoon. At habang nilalagay nyo po yan, na po, inandyan dyan ang pasasalamat nyo kay Lord. Dahil sa sobrang pagpapala noong nakaraang taon sa buhay ninyo, na iningatan kayo ni Lord. Ang mga anak nyo, iningatan ng Panginoon. Gawin natin itong napaka-solemn po na activity na mararamdaman natin na ang Panginoon nandito kasama natin as we give to the Lord, honoring God, with our wealth. Amen. Thank you, Lord Jesus. Pwede yung umanta yung Yan po. Habang i-ready po natin yung ating bibigay kay Lord, bigay mo sa Panginoon yung the best ngayong umaga. Honor the Lord with your wealth. Ako nga, pinili ko pa nga yung malulutong eh. Diba? Kasi bibigay ko yung kay Lord. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You
What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Amen. Sa ngayon po, naka-ready na po ba? Ni-ready nyo na po ba inyong mga envelope? Amen. Tayo po lahat ay tumayo. So, yung po mga envelope nyo na yan, gagawin natin yung first fruit at the same time, yung sowing and reaping. Lagyan nyo ng assignment. Ano po, yung inyong mga ikakaloob na to, itong mga i-offer nyo. Ano ba? Para to sa pamilya ko. Para maging maayos kami, magkasundo-sundo ang lahat. Kayang i-honor ng Panginoon yun at gagawa po siya ng himala sa buhay. Sabihin mo, Lord, ito para to para makancel lahat ang aking utang ngayong taon na to. Bigyan mo na assignment. Sino ba may mga utang? Bigyan mo yan ng assignment. Pangatlo, nangailangan ka ba ng pantuition para makagraduate ang mga anak mo? Hindi mapariwara ang mga buhay? Bigyan mo ng assignment. Amen? Hallelujah. So, tinatawagan po ng si Tito Boy. Kayo po unang pag-pray. Sige, taas po nyo. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Panginoon, tinataas ko po si Tito Boy. Lord, nakikita mo yung laman ng puso niya, Panginoon, at yung assignment ng ibibigay niya ngayon na buhat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God, ay pinagpala mo siya. Lord, dinadalain ko, Lord, nabigyan mo po, Panginoon, ng kapayapaan, O God, kagalakan ng puso niya, pati ang kanyang pamilya, Panginoon, alam ko, Lord, din ang kanyang number one, O Diyos, na dinidesire, Panginoon. Lord, kayo po aayos ang lahat, Panginoon. Hallelujah. At Lord, itong ibinibigay niya na ito, Ama, imumultiply mo 100-fold, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. So, yung pong pamilya, yung mga usher, pwede po ba nating samahan muna na po yung bawat pamilya? 2 pamilya po muna dito. Sino ang una? Para by line. Kailangan kasi family. So, family muna nila. Wala. Family. Family ni Pastora Nancy. At saka ni Pastora Tina. Wala Pastora Tina. Family ni Pastora Tina, Pastora Nancy. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Family ng Pastor Ricky and Sota family, Sota. And I just wanna thank you, Lord. Yes,
Lord God. Thank you, Jesus. Yes, Lord God. And I just wanna thank you, Lord. Jesus. Hallelujah, Lord God. Paitaas natin yung offering natin kay Lord. Yes, oh God. O aming Diyos na banal. Patuloy ko dinadalangin pa rin sa iyo, Lord God, ang pamilya to sa Ricky. What a friend you have been. So good to me. Pagtagumpayan nila, Panginoon. Oh God, Yung I assignment, oh God, ng can't kanilang offering believe nito, mangyari, how Panginoon. you Lord love Jesus. me. Ang dinidesire ng kanilang puso, What Panginoon. a Hallelujah, ingatan niyo po friend you kanilang mga kasugat. have Pagalingin niyo po sa lahat ng kanilang mga been. karamdaman, So Panginoon. God. good Hallelujah. to And I rebuke the me. devourer, O God, sa kanilang Oh pamilya. In God, Jesus' I mighty name. can't And Lord, believe dinideclare ko, Panginoon, how ang you patuloy na harmony and love peace, O God, na me. magaling sa kanila, Lord. And What there a be the spirit friend of forgiveness, you have Panginoon. At lahat ng accusation ng been. Diablo, So winawasak, pinapalaya sa pangalan ni good Jesus. to me. Pinarebuke the devourer, O God, Oh sa kanilang mga God, I pinagkukunan ng kanilang can't mga, believe Lord God, how mga you tinatangkilik, Panginoon. love Pati na si me. What Katie a na wala dito, friend Panginoon, you Lord God. have Bless mo po siya, Panginoon. been. So Hallelujah. Thank you, Lord good Jesus. to me. Oh God, I can't believe how you love me. Yes, Lord. Thank you, Jesus. What a Salamat po, Ama, in Jesus' you name. have been. So Digdigan good family to me. and Santos God, I family. can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, Ano ba ang I assignment ng can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Amen. Pwede na pong maupo yung lahat po na ipag-pray na. Rebecca Pancho and family and For every morning, sige. for every open Ano door, ba? I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation.
You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Next po, Maningas family. Tsaka po Urbano family. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love. How you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to Next me. po, Lotto family at tsaka po Mendoza. I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. La Chica family po. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. Next po, Cabrera family. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you San Andres love family po. me. What a friend San Andres family. you have been. So good to me. Oh God, Family po ni Tatay Efren. Banyares, tsaka po San Andres. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. Tsaka po Jose family kay Pastora What a Susan. friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me.
De Los Santos po, tsaka Estudillo. You have been so good to me. Sunod po yung pamilya ni Sister Celia. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Family po ni Sister Jane from Talaksan at saka po Kalumpit family. Family po ni Sister Jane ng Talaksan. Cause you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Okay na kayo? So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Kayo kayo? Oh God, I can't believe how you love Kuya Gilbert. me. What a friend you have been. Kat Cruz. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What
Next po, Martin, si Pastor Boy, si Pastor Boy po magpe-pray. Martin family. Can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. God is good. Amen. Praise the Lord. So, ang assignment lang natin ngayon, bawal magsalita ng negative. Amen. And every day we declare, amen, ang lahat ng mga pangako ng Panginoon. Amen po? Amen. Kung gusto mo, yung mga hiniling nyo kanina, deklara mo yon. Deklara mo na nasa iyo na yon. Ipagpasalamat mo araw-araw sa Panginoon. Amen po ba? And expect abundance from the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So ngayon po, mag-grouping po tayo. Meron pa tayong 10 minutes for our grouping. Ano po? Yung mga kabataan, yung mga kabataan minsan walang kagrupo. Opo. Mamaya after service, may meeting daw po, Markmen, 10 minutes. Sige po, punta na po kayo sa mga group po nyo. Lahat ng mga leader,